pangatlo at pinakahuli na nilalaman ng kanyang dasal, ang sabi niya, Ama, dalangin ko, ika niya, naway silang lahat ay maging isa kung papaanong ako at ikaw ay iisa. Nang ibig sabihin, ang isa pang panalangin ng Panginoon sa kanyang pagbalik sa Ama, naway tayong lahat ay magkaisa. Yun ang panalangin. Diyos, napakalinaw. Idinasal niya sa kanyang Ama, naway tayo magkaisa. Na tayo magkaisa bilang magkakapatid. Na tayo magkaisa bilang mga anak ng Diyos kung paanong siya at ang kanyang Ama ay naging isa. Kaya alam po kung pag-uusapan natin ang pagkakaisa, kung magmamasid tayo sa ating paligid, masasabi po siguro natin, medyo malayo pa tayo sa hinihilingi ng Panginoon. Malayo pa tayo sa kanyang idinadasal. Dahil ang nakikita po natin ngayon, marami ang hindi pagkakaunawaan, marami po ang pagsisiraan, marami po ang mga away-away. Kaya mga kapatid, sa samahan na ito, babalik po tayo. Etong isang kagandahan. Kagandahan sa samahan na ito, nagpipilit po tayo, nagsisikap tayo, na sa pangalan ng Panginoon, tayong lahat ay nagkakaisa. Amen? Kaya, totoo po yung kasabihan na pagka ang isang grupo, ang isang samahan, hindi nagkakaisa, walang patutunguhan. Sabi nga po, kung lahat ng mga miyembro ng isang samahan ay nag-aaway-away, ay hindi magtatagal yan. Pero pagka ang mga miyembro, ang bawat isa ay nagkakaisa, malayo ang mararating ng ating samahan. Kaya, dito po sa samahan natin, yan ang isang bagay na gusto kong ipagpatuloy po natin. Sana pagpatuloy natin maging halimbawa tayo sa ating kapwa. Na pagka sila'y pumupunta po dito sa inyong samahan, sila'y dumadalaw dito sa ating bahay dalanginan, ang una nila nararamdaman, aba, ang lahat ng tao dito nagkakaisa. Amen? Dahil yun ang isang dalangin ng Panginoon, na tayo'y magkaisa. Kaya mga kapatid, yan ang pangatlong mabuting balita ng ating Panginoon. Ang hangad niya, ang panalangin niya, ang nilalaman ng kanyang puso, ng kanyang isip, ay ang pagkakaisa ng bawat isa. Naway pagpatuloy natin itong nasimulan nating maganda, itong nasimulan nating pagkakaisa sa ating samahan upang lalo pang manahan ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya tatlong bagay lang po, huwag natin kalilimutan sa araw na to. Anong paalala ng ating Ebanghelyo? Una, mayroon tayong Diyos na laging nag-iingat sa atin. Hindi niya tayo pababayaan dahil ipinagdasal yan ng Panginoon mismo sa kanyang Ama. Pangalawa, bilang mga anak ng Diyos, dalangin din niya naway tayo ay magpatuloy sa kanyang nasimulan na gawain. Lalong-lalo na ang pagtuturo tungkol sa katotohanan sa kanyang salita. Magpakatatag po kayo, kapopotan tayo, kagagalitan tayo ng kapwa-tao natin, pero ang tayo paniniwala natin, ang ginagawa natin ay ang ginawa mismo ng ating Panginoon. Amen? At pangatlo, sa ating samahan, malayo mararating natin, basta tayong lahat ay nagkakaisa. Dahil ang dalangin ng Diyos, katulad ng Ama at ng kanyang anak, ay iisa, tayo rin po ay maging iisa sa pangalan ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon at magsitayo po tayo ngayon para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo sa Ama upang ipagkaloob niya sa atin ang Espiritu ni Jesus. Yayamang sa Espiritu lamang tayo makapamumuhay bilang tunay na anak ng Diyos. Ang ating pong itutugon sa bawat kahilingan, mapasa amin nawa ang iyong Espiritu. Mapasa amin nawa ang iyong Espiritu. Para sa banal na Iglesia ng Diyos, upang mapagbunga ang ating panahon, ang mga handog ng Espiritu Santo, lalo na nung ikalawang konsilyong Vatikano, ang pagpapanibago sa Iglesia, ang pagkakaisa ng lahat ng Kristiyano, at ang kaligtasan ng mundo,
Manalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin nawa ang iyong Espiritu. Para sa lahat ng kumikilala sa Diyos, upang kasihan sila ng Espiritu Santo na itaguyod ang karangalan at karapatan ng bawat tao, mahirap man at may kulay at arugain ng kalikasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin nawa ang iyong Espiritu. Para sa mga nasalanta at naghihirap, upang sa pagtataguyod ng Espiritu Santo at sa tulong ng kanilang kapwa, sila'y makatagpo ng lakas ng loob na pagpapabutihin ang kanilang kalagayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin nawa ang iyong Espiritu. Para sa pamayanan natin, upang mabanaag sa ating pamilya at sarili, sa ating mga salita at gawa, ang mga bunga ng Espiritu Santo, pag-ibig, tuwa, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabaitan, pagtitiwala, kaamuan, at pagtitimpi. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin nawa ang iyong Espiritu. Sa ating ebanghelyo, narinig po natin na si Jesus ay nanalangin sa kanyang Ama. Ngayon mga kapatid, sama sa katahimikan ng ating mga puso, sabihin po natin ngayon sa ating Diyos Ama ang mga nais po nating hilingin sa Kanya. Diyos naming Ama, isinugo mo ang iyong anak bilang tanglaw ng mundo. Ipinangako niya ang Espiritong bilang handog sa lahat na nagbabagong buhay. Kasiyahan nawa kami ng Espiritu upang patuloy kaming umunlad sa iyong pagmamahal. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.